Good morning mga kamaestro. Welcome back again to my channel. And isang pagtatalakay na naman ang gagawin natin ngayong umaga habang ako ay nasa kalsada. Hindi naman masyadong matraffic sa ngayon. Nasa stoplight lang ako dito sa corner ng Meralco Avenue and Julia Vargas. Papaliko kaya nakas. Anyway, I wish everyone a pleasant day today, a good day ahead to all of you, and wishing you to comply with all your itinerary today. Papunta ako ngayon sa office ng GT Chua Construction. Nag-aantay na yung boss ko dun sa akin. Kaya shout out sa kay Architect Jesus Chua na nag-celebrate na kanyang 25th year anniversary ng kanyang kumpanya noong Saturday. And kahapon ay kanyang 50th birthday. So golden boy na si Architect Jesus Chua ng GT Chua Construction Incorporated. Yan, okay, binati na kita, kaibigan. Happy birthday. And of course, lahat ay binabati ko rin, no, ng magandang umaga sa lahat ng nanonood ng aking vlog na ito. Shout out sa inyong lahat. Of course, sa kay Architect Marcel Bulinas, good morning, and sasagutin natin yung tanong mo ngayon dito sa vlog na ito. And regards also doon sa iyong office mate na nanonood din ng aking vlog. Sabi mo sa kanya, huwag niyang i-skip yung ads. Okay. So, napakaganda ng tanong, no? The Architect Marcel Bulinas, one of my student before. Early morning, 6 o'clock, nagtanong na sa akin. And siguro baka hindi napapansin ng karamihan na sa atin, no? Maliban siguro doon sa mga medyo may edad na nandyan pa rin yung pag-impose nila ng ating Code of Ethics. Ano ba ang tanong ni Architect Marcel kahapon? Ang tanong niya, pag nag-design tayo ng mga architects, engineers, our allied professionals, especially architects and civil engineers, pag nag-design tayo, of course, ang liability under Article 1723 of the Civil Code ay sa atin yon, no? As a designer. And of course, solidarily liable din sa atin yung contractor na nag-construct ng project natin based on the plans that we give to them, no? Unless ang kontrata mo sa kliyente ay design and build, no? Ikaw na nag-design, ikaw pa yung nag-build. And solidarily liable din sa atin ang in charge of construction. Hindi siya yung nag-design, pero siya yung hinire ng client or ng owner to do the supervision works. So malinaw sa atin yan that Article 1723 of the Civil Code applies to us to become liable pagka ang project ay nag-collapse sa loob ng 15 years from the completion. No? Ang start doon is from the completion. So liable tayo. Ang magandang tanong ni Architect Marcel is that, Sir, paano pagka na-hand over na ang project? Ibig sabihin, mayroon ng issuance ng certificate of occupancy from the office of the building official. So what will happen? Of course, titira na yung kliyente. Titira na yung kanyang family. Mag-o-occupy na ng structure. Ang pinaka-main point dito ni Architect Marcel is that karamihan ng mga project owners or yung mga client natin, pagka na-hand over na yung project sa kanila at nakatira na sila sa project, they do renovation works. Diba? Nag-renovate or sometimes they do extension works without already the knowledge ng architect or civil engineer who design, and even the contractor who construct the project. Wala nang knowledge sa atin yon, di ba? Usually, pagka mga extension na lang, renovation,
minsan nagre-recourse na yung owner para makatipid. Nagre-recourse na doon sa mga kukuha na lang ng karpintero, kukuha na lang ng mason, no? O pupunta kay foreman para gumawa ng extension and renovation of the project. Wala naman tayong problema doon sa mga ganyang setup, no? Kasi normal na nangyayari. Pero kung yan ay minor renovation, okay lang yon, di ba? Nag-extend lang ng mga bubong halimbawa doon sa open space, okay lang yon, walang problema doon. Ang malaking problema natin dyan, pagka halimbawa biglang nag-extend, second floor pala ang in-extend, no? Or nag-extension ng mga portion para magiging additional rooms, for example, and di-distract the structural elements. Diba? Nagtik-tik ng poste, diba? Kasi kailangan nilang magdawel, for example, doon sa structural elements sa loob ng poste. Dapat inform ang architect or civil engineer. No? Kaya nga, sa Code of Ethics, nating mga arkitekto, no, I don't know sa ating allied profession sa civil engineers, but sa ating architects, no, sa ating mga architects, I mean, sa ating Code of Ethics, malinaw dyan na pagka, halimbawa, kinuha yung services mo na hindi ikaw ang unang arkitekto na nag-design ng project, and you do only part of the works, additions, renovations, you have to inform the previous designer. Not only because of baka meron siyang pending billings, meron pa siyang pending payables, but because yung unang designer nun ay may liability na naka-embed doon sa project na una niyang ginawa. So ngayon, kung ikaw yung pangalawang designer, di ba? Yun ang ethics natin, na you have to inform the previous designer. Kasi pareho na kayong magkakaroon ng liability. And saan magsisimula yung boundary ng inyong liability? Di ba? Baka kailangan nyo mag-execute ng waiver na ikaw na yung mag-shoulder ng total liability dahil malaki halimbawa yung structural elements na dinisturb mo sa yung extension or renovation works. Diba? So it's unfair kasi doon sa unang designer na later on ay tatawagin siyang to become liable for the project na okay naman yung una niyang design and una yung pag-construct. Okay na yung pag-construct, I mean. And dahil doon sa pag-disturb ng structural elements, doon magkakaroon ng problema. Diba? Yung madadamay siya. So, importanteng pag-usapan yon ng previous designer or the previous contractor and the present contractor and the present designer na gagawa ng mga renovations and extensions of work. Ang problema natin dyan ay paano pagka walang designer na papasok sa mga renovation and extension and hindi rin legitimate contractor. Pupunta lang halimbawa si project owner doon sa mga karpentero, sa mga mason. O magagaling naman yan yung mga kaibigan natin. But the point here is that sino magte-take ngayon ng liability? No? So siguro kahit ang gagawin na lang ni owner ay inform the former contractor, inform the former designer or the architect or engineer na magre-renovate sila and mag-i-extend sila na hindi nila i-hire yung previous designer or contractor, no? Para alam ng previous contractor or designer yung kanilang gagawin kung kailangan nilang mag-execute ng waiver to let the owner sign the waiver na dahil kukuha sila ng ibang non-licensed contractor, walang designer, at ma-distract yung structural elements na later on magkukos ng collapse, halimbawa ng isang structure or damage, major damage ng isang structure, dapat gawin yon, no? Para ma-relieve naman sa liability yung mga architects and engineers sa mga ganong senaryo, no? So ngayon kasi hindi natin nakikita yan, pero pag nagkaroon ng problema later on,
kawawa naman, no? Yung mga architects and engineers and contractors na ginawa nila yung structure ng safe, for example, and then later on, bigla silang madadamay doon sa liability dahil sa kagagawan. Halimbawa, ng mga gumawa ng extension or renovation. Hindi naman natin sinasabi na gawin nilang palpak ang kanilang trabaho. Pero siyempre, ang usapin ng liability ay dapat ma-address muna. No? Bago pumasok, dapat ang isang bagong contractor or bagong designer sa mga extension and renovation ng mga existing project. So, napakaganda ng tanong ni Architect Marcel, and at least na-address natin ngayon, no? At magiging aware ang karamihan, not only the architects and the engineers or contractors na tatanggap ng mga ganong services, but of course to the project owners din, no, na okay lang yon kung gusto nyong kumuha ng hindi legitimate contractor, no, although pinagbabawal yan ng batas, wala kaming control doon, but just inform the previous architect or engineers para naman makakagawa sila ng hakbang to limit their liability on that project na i-disturb ng susunod na gagawa. So maganda ang topic sa araw na ito, and patuloy nyo kaming subaybayan sa Mesos vlog natin, no? And sana'y huwag kayong magsawang manood ng aking mga vlog. At pag-share na rin and like ang aking YouTube channel. Magandang umaga sa lahat.